Magandang gabi sa mga puyat na naghahanap ng kakarampot na barya sa ilalim ng neon lights. Naranasan nyo na bang mapaisip kung bakit may mga floor sa opisina niyo na laging nakalock at tanging mga special projects team lang ang pwedeng pumasok? Yung mga agent na kahit kailan ay hindi niyo nakasabay sa pantry. At ang mga balat ay kasing puti ng papel at kasing lamig ng semento. Sabi nila, ang mga engkanto ay nasa kagubatan lang. Pero sa modernong panahon, ang mga puting lungsod ng mga dalakit noon ay hindi na nakatago sa puno ng balete. Nakatago na sila sa loob ng cloud server. Ako, si Mang Hector, huwag kang titingin ng matagal sa mga mata ng bago mong team lead kapag inalok ka niya ng permanenteng work from home contract. Dahil baka ang bahay na lilipatan mo ay wala na sa mundong ito. Pakinggan niyo ang kwento ng codename Dalakit noon. Si Paulo ay isang disenyo ng ambisyon. Pagod na siya sa commute at sa maliit na sahod, kaya nang makatanggap siya ng recruitment email mula sa isang kumpanyang nagngangalang Ethereal Solutions, agad siyang nag-apply. Ang opisina ay nasa pinakataas na palapag ng isang bagong gusali sa Ortigas na wala pang ibang nangungupahan. Sa kanyang unang gabi, sinalubong siya ni Mr. Dala, isang lalaking napakakisig, nakasuot ng purong puting suit at may mga matang kulay abo na tila walang kurap. Dito sa amin, Paulo, hindi kami natutulog. Ang oras ay isang ilusyon lang. Ngiti ni Mr. Dala. Ang floor ay napakaliwanag. Lahat ay kulay puti. Ang mga computer ay walang CPU. Tanging manipis na screen lang na direktang nakakonekta sa pader. Napansin ni Paulo na ang mga kasama niya ay hindi man lang kumukurap habang tumitipa. Wala ring amoy ng kape o pagkain sa floor. Tanging amoy lang ng sariwang sampagita kahit nasa ika-50 palapag sila. Ang trabaho mo ay simple, paliwanag ni Mr. Dala. Sasagutin mo ang mga tawag mula sa mga taong naliligaw. Ituturo mo sa kanila ang daan patungo sa amin. Nang magsimula ang shift, nakatanggap si Paulo ng tawag. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot, tulong. Nawawala ako sa loob ng mall. Bakit lahat ng pinto ay nagiging puno? Tumingin si Paulo sa kanyang screen. Ang script na dapat niyang basahin ay punong-puno ng mga kakaibang salita na parang orasyon. Habang binabasa niya ang script, nararamdaman niyang bumibigat ang kanyang dila. Ang boses niya ay naging kasing lamig ng sa isang robot. Biglang napatingin si Paulo sa ilalim ng desk ni Mr. Dala habang naglalakad ito. Nanigas siya sa ilalim ng purong puting pantalon. Ang mga paa ni Mr. Dala ay hindi nakatapak sa sahig. Nakalutang ito ng ilang pulgada at sa likod ng kanyang mga binti may mga ugat ng puno na dahan-dahang gumagapang at nakakonekta sa mga kable ng kuryente. Ang Ethereal Solutions ay hindi BPO. Isa itong modernong kaharian ng mga dalakit noon, ang mga aristokratang engkanto na nagnanakaw ng mga tao para gawing alipin sa kanilang mundong porselana. Ginagamit nilang teknolohiya para mas mabilis na makapang-akit ng mga biktima. Sinubukan ni Paulo na tumayo para tumakas. Pero ang kanyang headset
ay tila naging bahagi na ng kanyang bungo. Ang mga wire ay dahan-dahang pumasok sa kanyang mga tenga. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang kanyang balat ay nagiging kasing puti ng semento at ang kanyang mga kuko ay nagiging kulay ginto. Huwag kang mag-alala, Paolo, bulong ni Mr. Dalla sa kanyang tabi. Accepted na ang application mo. Magiging top performer ka sa aming kaharian. Ang kontratang pinirmahan mo ay walang resignation clause. Habang buhay ka nang sasagot sa mga tawag ng mga naliligaw hanggang sa ikaw na mismo ang maging daan. Screen ni Paolo, lumitaw ang susunod na caller. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pangalan sa caller ID. Ang kanyang sariling kapatid na naghahanap sa kanya. Hello, sabi ni Paolo. Ang boses niya ay wala ng emosyon. Sundan mo lang ang puting ilaw sa dulo. Ang hallway, malapit ka na sa amin.